Isang mapagpalang araw, Sir Alex. Ako ulit si Ariel at ang kwentong ibabahagi ko ngayon, karanasan naman ng aking lola sa aswang. Lagi niya po itong binabahagi sa aming magkakapatid noon, lalo na kina mama at sa mga tiyahin ko. Ang lola ko po, sir, na tawagin na lang natin sa pangalang Puring. Simula pa nung nag-edad siya ng 12 anyos ay naglalako na ng mga gulay. Tumutulong sa nanay sa kadahilanang maaga po silang iniwan ng tatay at meron siyang 2 kapatid na babae at lalaki. Yung nanay naman po nila ay may pwesto sa gilid ng kalsada na merong mga panindang kakanin at pamainit tuwing gabi para sa mga bumabiyahe. Medyo malayo po ito mula sa kanilang bahay. Akong tatansyahin ayon sa kwento ng aking lola, nasa mga 10 minuto o mahigit pa na lakaran. Tapos yung dinadaanan nila masukal, puro kakahuyan at kanyugan ang makikita sa palibot. So ayun na nga po. Sa pwesto nakilala ni Lola si Lolo na isang truck driver pa ng mga panahong yon. Nung nagsama sila, doon muna ang 2 pansamantala nakitira sa bahay nila Lola kasi laging nasa biyahe ang aking lolo. Sa isang linggo, pagkukwento pa ng aking lola, kadalasan 1 beses lang nakakauwi si Lolo kung kaya ayaw ng nanay niya na magbukod-bukod sila ng bahay lalo na kapag malayo. Paano na lang daw kung mabubuntis si Lola? E di wala itong makasama sa tuwinang nasa trabaho ang asawa. Ang inaalala ng nanay niya, sir, sa lugar kasi na yon, maraming mga aswang na pagala-gala at naghahanap ng mabibiktima, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Talamak doon, Sir Alex, ang bagat at marami rin talagang napaulat na nabiktima ng aswang sa bahaging masusukal at madidilim ng mga panahon na yon. Dati raw kasi walang ilaw ang mga kalsada roon maliban sa pwesto nila Lola dahil kahit papano ay may mga manakanakang poste na may liwanag doon at medyo marami-rami rin ang nagtitinda. Yung lugar po na yun ay paanan ng bundok at dati pa man, Sir Alex, sinasabing marami di umanong aswang sa naturang lugar na hinala ng karamihan nagmula sa mga dayo na dumagsa sa mga kabundukan. Kaya ayaw na ayaw ng nanay ni Lola na matulad sa iba ang kanyang anak na napabalitang nabiktima di umano ng aswang sa naturang baryo. At yun na nga po, yung lola ko naman, sir, ay patuloy pa rin sa paglalako ng mga gulay sa mga baryo-baryo roon kahit na may asawa na. Matagal kasi siyang nabuntis noon na kung hindi pa tinanong ng kausap nitong matandang babae sa palengke ay hindi pa niya malalaman. Ganito po kasi ang nangyari. Namimili si Lola noon sa palengke ng mga ilalako niya at mga pangangailangan nila sa tindahan o sa pwesto. Habang namimili, may napansin siyang matandang babae na nasa kanyang tabi at parang iba kung makatitig. Hindi sa mata kundi sa tiyan niyang noon ay hindi pa halata na hindi mo rin masasabing nagdadalang tao na. So yung lola ko naman ay wala lang sa kanya kasi normal lang naman yun sa maraming tao, di ba? Hindi siya nag-isip na may mali na pala. Nung nasa ibang bahagi naman siya ng palengke, takang-taka ang aking lola Puring, Sir Alex, dahil yung matanda nandudoon na naman sa tabi niya at namimili rin. So patay mali lang ang aking lola noon at iniisip niya na baka nagkataon lang na pareho ang bibilhin nila. Ngunit ilang sandali pa, hindi nakatiis ang matanda, Sir Alex, at nagtanong ito kay Lola. Anong pangalan mo at ilang taon ka na? Ho? Ako ho? Oo, ikaw. Bakit ho? Kilala niyo po ba ako? Oo. Parang oo eh. Ako si Puring, Lola. 18 anyos na. Hindi pala ikaw. Magkamukha lang kayo ng apo kong matagal ko nang hindi nakikita. Kaya pala. Pasensya ka na, Puring, ha. Walang anuman po, Lola. Taga saan ka ba? Nagkwentuhan sila, Sir Alex.
Humawak pa nga raw yung matanda sa kamay niya habang nagsasalita na hindi naman po binigyang maling kahulugan ni Lola Puring bagkus ay naawa pa nga siya noon buhat ng ang kinukwento nito ay tungkol sa kanyang apo. Kung baga parang nangungulila, kaya pati address ni Lola at yung pwesto nila ay naibigay niya sa matanda. Maya-maya noon, nagtanong ito Sir Alex kung ilang buwan na ang tiyan ni Lola. Ang alin ho, Lola? Yung dinadala mo, ilang buwan na. Anong ibig niyo pong sabihin? Ay, di ba buntis ka? Hindi ko pa po alam, Lola. Parang tumataba lang kasi ako eh. Pero sana nga buntis ako. Teka. Dito na kinilabutan ng aking Lola Sir Alex gawa na nga. Kahit siya ay hindi niya alam na nagdadalang tao na pala. Paano nalaman ng matanda, di ba? At gaya ng sabi ko kanina, ang lugar po na yon ay talamak o maraming aswang kaya sa sinabi ng matanda, talagang kinutuban ng masama ang aking Lola. Ang ginawa niya sir, patay malilang. Nagpaalam at sinabing mauuna na sa kadahilan ng naghihintay ang nanay nito sa paradahan ng tricycle na ang totoo ay wala naman. Tumango ang matanda at ngumiti sa kanyang pagpaalam. Mag-iingat ka po rin. Salamat po Lola. Ikaw rin. Sana makita mo ng iyong apo. Dito na ako. Nagmamadali nang naglakad ang aking Lola noon. Paminsan-minsan pa nga siyang lumilingon sa pag-aalala na baka susundan pa rin siya ng matanda. Pero nakarating na lang siya sa paradahan ng tricycle ay hindi naman po ito sumunod. Pagka-uwi ni Lola Sir Alex, kagad niyang sinabi sa nanay ang mga nangyari sa palengke. At nang malaman nga nilang nagbubuntis na ang aking Lola sa panganay nitong anak, mas lalo silang naghinala na aswang ang nakausap ni Lola Puring sa pamilyahan. So ang ginawa ng nanay niya sir, pinatigil na sa paglalako ng mga paninda nitong kung ano-anong gulay buhat ng nagdadalang tao na nga. Pinapatulong niya na lang sa pwesto total. May mga customer din naman doon kahit papano. Pagkatapos ay pinasuot ng habak na nabili lamang nila sa palengke na magtataboy daw ng mga masasamang nilalang na nagbabalak ng masama. Ngunit isang hapon noon, 5:00 pasado, maliwanag pa naman. Galing ang lola ko sa bahay nila naglalakad papunta sa pwesto sa may kalsada. Pagkarating niya sir sa masukal na bahagi, takot na takot ang aking lola bunsod ng merong isang itim na aso na bigla na lang sumulpot sa kaniyang likuran. Mabalasik ang mukha at parang umaakmang mangangagat. Dumampot ang lola ko ngayon ng bato para itabuyi ang aso. Kaso hindi ito natinag, sa halip lumapit ng dahan-dahan na parang mangangagat, kung kaya napatakbo na ang aking lola nang wala sa oras. Hinabol siya sir ng asong ito na sa pagkakalarawan niya, ang galaw ay parang hindi aso dahil payuko kung tumakbo at naglalaway pa. Matulin ang takbo nito sir, pero buti na lang nakasalubong ng aking lola ang kalapit bahay nilang isang mananggiti kung kaya. Dali-dali nitong hinugot ang sanggot dahil muntik na talagang maabutan ang lola ko. Nanooy, sigaw na ng sigaw at umiiyak. Yung aso naman po ay natakot pagkakita niya sa mananggiti kaya lumundag ito papunta sa masukal na bahagi at naglaho. Takang-taka silang pareho dahil unang beses na may mapadpad na asong gala sa bahaging yon, wala namang kabahay-bahay doon. Nahimasmasan lang ang aking Lola Puring noon nang sabihin ng mananggiti na ihahatid na lang siya hanggang sa unahan kung saan malapit na sa kanilang pwesto sa may kalsada. At saad pa nito Sir Alex, baka asong ulo lang daw pero buti na lang at hindi naabutan ng aking lola dahil baka may rabies kasi nga naglalaway. Sa susunod po ring magdala ka ng mga malaking pamalo dyan at huwag kang maglakad-lakad ng ikaw lang lalo na pag ganitong malapit ng magdilim. Salamat po Manong, kung hindi dahil sa inyo siguro nakagat na ako ng asong yun. Kaya sa susunod mag-iingat ka. Buti sana kung aso talaga yun. Paano kung hindi?
Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Wala. O sige na, mauuna na ako. Sige po, maraming salamat ulit. Ibig ipahiwatig ng mananggiti, maaaring hindi basta aso yung humabol kay Lola, kundi para bagang sinasabi niya na isa itong aswang. Dahil sa kaganapang yon, nasabi na lang nila na kung aswang man ang aso na yon, hindi tumalab yung habak na kanyang sinuot na nabili lamang sa palengke. At yun na nga po, simula noon ay hindi na nagkukumpiyansa sina Lola. Noong malaki na ang kanyang tiyan, Sir Alex, minsan isang gabi sa pwesto nila tabi ng kalsada, 6:00 pasado ng gabi, tiyempong nasa kusina noon ng aking lola naghuhugas ng plato. Maya-maya nakarinig siya ng boses ng matanda sa labas kausap ang kanyang nanay na pamilyar sa kanya. So tinigil muna saglit ni Lola ang ginagawa at sumilip siya sa may bintana para malaman kung sino ang kinakausap ng nanay. Laking gulat ng aking lola, sir, dahil ang kinakausap nito ay walang iba kundi ang matandang nakausap din ni Lola sa palengke matagal na. Balisaraw ito, patingin-tingin sa kusina kung saan ang aking lola na parang may hinahanap. Tapos yung kasuotan nito, pareho pa rin nung makausap ni Lola sa palengke. Maaaring nagkataon lang kasi nga, matagal naman na yun nangyari. Hindi alam ng nanay niya na yun ang matandang nakausap sa palengke, kung kaya wala lang sa kanya at normal lang na sumasagot sa mga tanong ng matanda. Subalit yung lola ko nun, sir, kinakabahan na kasi nga may hinala sila sa matanda na yon. At kaya nalaman ang pwesto nila kasi nga kung matatandaan nyo, sinabi yun ni Lola nung magkausap sila sa palengke. Nanatili lang sa kusina ang aking lola at hindi siya lumalabas kahit na tinatawag ng ina. Maya-maya pa ay pumasok ang nanay niya at dito na sinabi ng aking lola na yung matanda na yon ang siyang nakausap niya dati sa may palengke na nagsabi na siya'y nagdadalang tao. At ang inaalala pa ng aking lola, sir, baka masundan siya hanggang sa bahay nilang hanging gasera lang ang tanglaw. Ang ginawa ng nanay niya, binalikan ang matanda sa bungad ng kanilang tindahan. Kinausap, tinatanong kung taga saan at kung ano ang pakay sa lugar kasi nga hindi naman ito bumibili. At nung sabihin ng nanay ni Lola, sir, na tumingin ng diretsyo sa mata, umalis bigla ang matanda ng walang salita-salita. So doon pa lang, tumibay ang kanilang hinala. At bago makalayo ang matandang ito, sinabihan pa ng nanay ni Lola na wag nang bumalik at wag ang anak niya. Yung matanda naman ay dire-diretso lang na parang walang narinig. Sa paglipas ng ilang linggo, mukhang nagkatotoo ang kanilang hinala, Sir Alex, kasi sa bahay nila, tuwing gabi, lalo na kapag matutulog na, may nararamdamang kakaiba si Lola Puring tulad na lamang ng biglaang paninigas ng kanyang tiyan at may pagkakataong balisa ang bata sa loob. Bukod doon, nakakarinig din siya ng mga pagaspas ng pakpak na parabang may malaking ibon na padaan-daan sa ibabaw ng kanilang munting tahanan. Isang gabi pa, 8:00 pasado, kwento ng kapatid nilang bunso, may nakita umano itong malaking ibon, sir, na kahalintulad sa isang paniki. Dumaan sa likod na bahagi ng bahay nila at napakababa lang daw ng lipad. Sagot naman ng nanay nila, baka kwago lang kasi may mga kwago rin talaga sa lugar na yon dahil ang mga kwago, sir, ay sa gabi yan lumalabas. Pero kahit alam ng nanay nila na maaaring aswang ang nakita ng bunso, hindi nito sinabi sa mga anak para hindi matakot, basta ang laging bilin lang nito, huwag lumabas ng bahay kapag dumidilim na at kapag nasa pwesto ay dapat sabay-sabay sila. Hanggang isang gabi pa, Sir Alex, kung kailan malapit na ang kabuwanan ni Lola, dito nangyari ang mga bagay na talaga namang mahirap makalimutan. Noong natutulog na sila, nagising ang aking lola dahil nakaramdam ito ng sobrang pagkaalinsangan. Takang-taka naman siya kasi
Yung iba niyang kapatid ay parang ginaw na ginaw. Nakatalukbong pa ng kumot pati na yung kanyang nanay. So ibig sabihin lang po noon, siya lang ang nakaramdam ng pagkamaalinsangan. Nandun din ang lolo ko noon, mahimbing ang pagkakatulog. Nakaupo si lola noon sa kanilang higaan. Ilang sandali pa, napansin niyang gumagalaw yung kurtina malapit sa kung saan siya nakahiga. Dala ng pagtataka, tumayo ang lola ko sir at lumapit sa may bintana. At siya nga pala, yung bintana na yun sir ay gawa lang sa kawayan ng grills, yung paskwerpo ang butas. Ang ginawa ni Lola Puring, bigla niyang hinawi ang kurtina at sa di inaasahang pangyayari. Bumungad sa harap niya ang isang taong paniking nakatiwarik sa labas ng bintana na yon. At tumapat pa mismo sa mukha niya ang mukha nitong kulubot ang balat. Bilugan ang mata at namumula pa tapos mahaba ang buhok na animoy may sariling buhay. Sa puntong yon ay talaga namang napatili ang lola ko sir ng kay lakas-lakas sa labis nitong pagkasindak at halos mapaanak pa ng wala sa oras. Kaya nang dahil sa ingay, yung nanay niya, asawa at mga kapatid na mahimbing ang pagkakatulog, lahat sila ay naalimpungatan at nagulat sa sigaw ng aking lola. Yung aswang naman po sir sa bintana ay biglang pumaitaas hanggang sa maglaho. Dali-daling lumabas ng bahay si lolo na may dalang karit at hinanap ang nilalang pero wala na siyang naabutan. Yung nanay naman po ni lola ay panay saboy ng asin sa palibot ng bahay at sa bubong. Nang dahil sa pangyayari, 12:00 pasado ng gabi nagpausok sila ng goma hanggang mag-umaga. Kabutihang palad, hindi naman na bumalik ang aswang. Matapos noon ay naglagay sila ng mga tinik sa mga bintana at sa palibot ng bahay. Lumapit sa isang albularyo upang humingi ng tulong sa kung anong dapat gawin. At yun na nga po, saad ng manggagamot. Yung aswang, yung asong humabol kay lola sa masukal na daan, at yung matandang nakausap niya sa may palengke na nakausap din ng kanyang nanay sa pwesto, ay iisa. Sinundan si lola dahil natatakam ito sa ipinagbubuntis niyang panganay na anak. Ang ginawa ng manggagamot sir, binigyan sila ng mga langis na isinabit sa mga bintana ng bahay. Nakakasiguro siyang hindi na babalik ang aswang kapag ka nasabit na ang mga yon, sa kadahilan ng ang mga gamit niya sir ay totoo. Kumbaga, dinasalan daw ng matagal na panahon at mayroon talagang karga. Di tulad nung nabili nila dati sa palengke, wala daw po yun laman. Yung dingding naman po ng bahay nila, siniksikan ng mga patalim ayon na rin sa sinabi ng manggagamot. Sa pamamagitan nun, matatakot daw ang mga aswang na lumapit. Binilinan din po sila sir na ugaliing magdasal bago matulog. Humingi ng proteksyon sa itaas dahil ang mga aswang, kung taimtim ang iyong panalangin ay hindi raw talaga yan lalapit. Matapos nun sa awa naman po ng Diyos, hindi na bumalik ang aswang na yon. Naging maayos naman ang pagbubuntis ni lola hanggang sa makapanganak ng malusog na bata. Sa huling bahagi ng kwento, bumukod si lolo at lola pero katabi lang din ng bahay ng nanay niya. Hindi sila pinayagang umalis at hindi rin ipinatayo ang bahay na malayo ang distansya. Malapit lang ang nais ng nanay ni lola para kapag nangangailangan ng tulong ay hindi sila mahihirapan. Nanduroon lang, magkakarinigan. At yun na po sir ang kwento ng aking lola. Meron pa po akong ibabahagi pero sa susunod na lang po ang iba. Lubos na gumagalang, Ariel ng Davao. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.